Utang na loob. Iyan ang tanikalang sumakal sa 10 taon ko. Habang nagpapakapagod ako sa kusina, suot ng kabit niya ang mga diamanteng pinaghirapan ko. Palamunin ka lang ni Riza. Panduduro ng asawa kong ipinagmamalaki ang tagumpay na ako ang bumuo. Ngunit nang matuklasan ko ang madugong lihim ng pamilya Alcantara, natunaw ang lahat ng awa. Oras na para bawiin ang ninakaw nilang buhay. Paano nga ba maningil ang isang inosenteng ginawang halimaw? Sa likod ng bawat tagumpay ng isang lalaki, may isang babaeng nagmamahal, nagpapakasakit, at madalas ay nakakalimutan. Iyan ang paniniwalang pinanghawakan ni Nerissa Montefalco sa loob ng 10 taon ng kanyang pagsasama kay Riven Alcantara. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel sa Cebu, ang paniniwalang yon ay tila isang malupit na biro na humahalakhak sa kanyang harapan. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga diamante sa paligid ay hindi sapat upang pagtakpan ang pangangamoy ng pagtataksil na kanina pa sumasakal sa kanyang hininga. Sa babaeng nagbigay sa akin ng inspirasyon, ang aking lakas, at ang tunay na dahilan kung bakit narito ang Alcantara Group of Companies ngayon, ang aking mahal na Rosmilda Villacorte. Ang tinig ni Riven na dumadaloy sa mga speaker ng malaking silid ay parang isang matalim na patalim na humiwa sa puso ni Nerissa. Nakatayo siya sa isang madilim na sulok, hawak ang isang makapal na folder ng mga huling report ng kumpanya na tinapos niya hanggang madaling araw. Ang kanyang suot na simpleng bestida na ilang taon na ang tanda ay tila isang mantsa sa gitna ng karagatan ng mga designer gown. Pinanood niya ang kanyang asawa, ang lalaking ipinagluto niya ng agahan, nilabhan ang mga damit, at lihim na ginawa ng lahat ng financial strategies. Na inaalala yan sa entablado, ang isang babaeng nakasuot ng pulang sutla na tila apoy na tumutupok sa dangal ni Nerissa. Isang marahas na paghila sa kanyang braso ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang matutulis na kuko ni Doña Remedios ay bumaon sa kanyang balat. Ang matandang babae na may suot na mamahaling perlas at hawak ang isang banal na rosaryo sa kabilang kamay ay tumitig sa kanya ng may pandidiri. Huwag kang tumayo rito na parang tuod ni Riza. Nakakahiya ka. Tingnan mo nga ang hitsura mo. Mukha kang katulong na naligaw sa palasyo. Ang bulong ng kanyang biyenan na puno ng lason. Kuhanin mo ang tray ng alak at magsilbi ka sa mga bisita. Ipakita mo man lang na may silbi ka sa pamilyang ito bilang pasasalamat sa pagpapagamot namin sa nanay mo bago siya namatay. Huwag mong kalilimutan ang utang na loob mo sa amin. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na pasanin na idinadagdag sa balikat ni Nerissa. Ang utang na loob, ang tanikalang 10 taon nang nakagapos sa kanyang leeg. Wala siyang nagawa, kundi ang ibaba ang kanyang mga report at kuhanin ang mabigat na tray mula sa isang serbidor. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga mesang puno ng tawanan at kantiyawan, narinig niya ang bulungan ng mga matapobreng kaibigan ng kanyang biyenan. Iyan ba ang asawa ni Riven? Akala ko ay isa sa mga staff. Masyadong ordinaryo, hindi katulad ni Rosmilda na talagang pang-alta ang dating. Ang bawat sulyap ng pangungutya ay parang mga latay sa kanyang pagkatao. Nang makalapit siya sa harap ng entablado, nagtama ang paningin nila ni Riven. Walang bakas ng pagsisisi o pagmamahal sa mga mata ng kanyang asawa. Tanging lamig at kahihiyan ang nakita niya doon. Itinaas ni Riven ang kanyang baso ng champagne patungo kay Rosmilda na tila ba hindi umiiral ang babaeng nagdadala ng alak sa baba ng entablado. Matapos ang mahabang oras ng pagdurusa, nang mamatay ang mga ilaw at magsimulang umuwi ang mga bisita, sinundan ni Nerissa si Riven sa isang pribadong lounge sa likod ng ballroom. Ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang sa loob ng kanyang dibdib. Ang katahimikan sa silid ay tila ba nabibingi sa bigat ng mga emosyong hindi maibulalas. Riven, bakit mo ginawa yon? 10 taon, Riven.
10 taon akong nagpakapagod para sa kumpanyang ito, para sa'yo. Pero sa harap ng lahat, para mo akong basahang itinapon sa gilid. Ang boses ni Nerissa ay nanginginig, puno ng gumuho na pag-asa. Huminto si Raven sa pagtatanggal ng kanyang tie. Lumingon siya nang may bakas ng matinding inis. Ang kanyang muka ay namumula, hindi dahil sa alak kundi dahil sa puot. Ang drama mo, Nerissa. Hindi mo ba nakita? Si Rosmilda ang kailangan ng kumpanya ngayon. Siya ang may koneksyon, siya ang may ganda. Ikaw, ano ka ba kundi isang tagabilang ng barya? Palamunin ka lang sa pamamahay na ito. At kung hindi dahil sa awa ng nanay ko, baka namamalimos ka na sa kalsada kasama ang nanay mong sakitin. Bago pa makasagot si Nerissa, isang malakas na tunay ng palad ang dumampi sa kanyang pisngi. Hindi ito galing kay Raven, kundi mula kay Doña Remedios na pumasok na rin sa silid. Ang sakit ng sampal ay hindi maikukumpara sa hapdi ng katotohanang unti-unti niyang natatanggap. Wala kang karapatang pagsalitaan ng anak ko ng ganyan, ang singhal ng matanda. Wala kang kwenta sa kama, wala kang kwenta sa lipunan. Isang malaking pagkakamali na dinala ka namin sa pamilyang ito. Kinuha ni Raven ang kanyang toksido at lumakad palabas. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, nasagi ng kanyang paa ang kamay ni Nerissa na nakahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang singsing sa kasal na sadyang lumuwag dahil sa kanyang pagpayat sa pagtatrabaho ay nalaglag at nagpagulong-gulong sa sahig. Sa isang malupit na pagkakataon, naapakan ito ni Raven. Narinig ang tunog ng pagkayupi ng gintong singsing sa ilalim ng kanyang sapatos. Hindi man lang siya huminto, hindi man lang siya lumingon. Naiwan si Nerissa na nakaluhod sa malamig na sahig. Marahan niyang pinulot ang yuping singsing, ang simbolo ng kanyang 10 taon na tila ba naging abo na sa isang iglap. Ang kanyang mga luha ay unti-unting dumadaloy, bumabagsak sa kanyang mga palad na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho. Sa katahimikan ng silid, tanging ang kanyang pigil na paghikbi ang maririnig. Tumayo siya ng may panghihina. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa yak. Sa isang sulok ng sofa, napansin niya ang isang itim na briefcase na pagmamay-ari ni Raven. Marahil sa sobrang pagmamadali nito na sumama kay Rosmilda, ay naiwan ito sa silid. Lumapit siya, hindi dahil sa pagkakausyoso, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok ng tadhana. Ang lock ng briefcase ay hindi maayos na nakasara. Nang buksan niya ito, ang kanyang layunin ay ayusin lamang ang mga gamit ng asawa. Ngunit sa gitna ng mga dokumento ng kumpanya, isang lumang sobre na kulay kape ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang pangalang nakasulat sa labas ay ang pangalan ng kanyang ama, si Nicolas Montefalco. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, binuksan ni Nerissa ang sobre. Inilabas niya ang mga papel na tila ba may dalang sariling mitya ng apoy. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang bawat pirma, ang mundo ni Nerissa ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang puso ay tila nakalimutan ang tumibok para sa isang sandali. Isang dokumento ng paglilipat ng ari-arian, isang report ng ospital mula 10 taon na ang nakalilipas, at isang lihim na selyado ng kasinungalingan. Nanigas ang buong katawan ni Nerissa. Ang utang na loob na kanyang pinanghahawakan, ang dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat ng pang-aapi, ay isa palang malaking panlilinlang. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa biglang pagsikip nito. Ang hangin sa silid ay naging masyadong mabigat para sa kanyang mga baga. Tumayo siya sa harap ng malaking salamin ng silid. Ang yuping singsing ay mahigpit na nakakulong sa kanyang palad. Sa unang pagkakataon, sa loob ng isang dekada, tiningnan niya ang kanyang sarili, hindi bilang biktima, hindi bilang asawa, kundi bilang isang babaeng ninakawan ng lahat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ay unti-unting nagliyab sa isang malamig at mapanganib na ningas. Habang ang tunog ng ulan sa labas ay nagsisimulang humampas sa mga bintana ng hotel,
Isang katanungan ang pilit na humahanap ng kasagutan sa kanyang isipan. Kung ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isang kasinungalingan, hanggang saan ang kaya niyang gawin upang bawiin ang katotohanan? At sa oras na matapos ang kanyang paniningil, may matitira pa kaya sa dating ni Riza na kilala ng lahat? Ang bawat pahina ng papel na hawak ni Nerissa ay tila may dalang bigat ng 1,000 sementeryo. Ang amoy ng lumang tinta at alikabok ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling mga luha na lumilikha ng isang nakakasulasok na atmosfera sa loob ng tahimik na silid. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang mga dokumentong kinuha niya mula sa briefcase ni Riven ay hindi lamang mga simpleng kasulatan. Ang mga ito ay mga piraso ng kanyang buhay na pinunit at nilapastangan ng pamilyang pinaglingkuran niya ng may buong katapatan. Ang unang dokumento ay isang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Nanigas ang kanyang mga daliri nang makita ang pangalan ng kumpanya ng transportasyon ng kanyang ama, ang Montefalco Logistics. Nakasulat doon na ang buong kumpanya ay inilipat sa pangalan ng mga Alcantara sa halagang 0 pesos. Isang araw lamang matapos ang libing ng kanyang ama, 10 taon na ang nakalilipas. Ang lagda niya sa ibaba ay halatang pilit at binaluktot. Isang patunay na ginamit nila ang kanyang pagdadalamhati upang nakawan siya ng tanging pamana ng kanyang mga magulang. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi lamang isang kurot sa puso, kundi isang marahas na pagpiga na tila ba nais siyang mawalan ng hininga. Ngunit ang pangalawang dokumento ang tuluyang pumatay sa kung anong natitira pang init sa kanyang kaluluwa. Ito ay isang lihim na ulat mula sa ospital kung saan namalagi ang kanyang ina. Sa sulat kamay na halatang kay Doña Remedios, may isang tagubilin sa doktor na itigil na ang pagbibigay ng espesyal na gamot na nagpapanatili sa buhay ng kanyang ina. Masyadong malaki ang gastos, hindi na praktikal. Ang nakasulat doon sa wikang Ingles na tila ba binabasa ni Nerissa bilang isang sentensya ng kamatayan. Ang kanyang ina ay hindi namatay dahil sa sakit lamang. Ang kanyang ina ay kinuha sa kanya dahil sa kasakiman ng pamilyang ito. Sila na nagpanggap na tagapagligtas, sila na palaging isinusumbat ang bawat sentimong ginastos para sa ospital, sila mismo ang humukay ng libingan para sa kanyang mahal na magulang. Ang utang na loob na naging tanikala sa kanyang leeg sa loob ng 1 dekada ay isa palang dambuhalang kasinungalingan na binuo mula sa dugo at pagtataksil. Ang bawat alaala ng kanyang pagsusumikap, ang mga gabing wala siyang tulog sa pag-aayos ng accounts ng Alcantara Group, ang pagtitiis sa mga panlalait ni Doña Remedios, ang pagtanggap sa bawat sampal at mura ni Riven, ay nagmistulang mga latay na nagnanaknak sa kanyang isipan. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging regalo para sa mga taong pumatay sa kanyang pamilya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot kay Nerissa. Isang uri ng katahimikan na hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng isang madilim at malamig na puot. Biglang narinig ni Nerissa ang tunog ng mga yabag sa labas ng pintuan. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa sahig ay tila isang babala na papalapit na ang kamandag. Mabilis niyang itinupi ang mga papel at isinuksok sa loob ng kanyang suot na damit, sa bahagi ng kanyang dibdib kung saan mararamdaman niya ang hapdi ng bawat letra ng katotohanan. Mabilis niyang isinara ang briefcase at bumalik sa pagkakaluhod sa sahig. Hawak ang basahan na tila ba naglilinis pa rin ng banyagang dumi sa silid. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamataas habang hawak ang kanyang rosaryo. Ang matandang babae ay lumapit sa kanya at walang pasabing itinapak ang matulis na takong ng kanyang sapatos sa ibabaw ng kamay ni Nerissa. Ang sakit ay gumuhit hanggang sa kanyang braso, ngunit hindi man lang kumurap si Nerissa. Nandito ka pa rin. You're so pathetic, Nerissa. Patingin-tingin ka pa sa gamit ni Riven. Akala mo ba ay may mapapalakar yan? Tapusin mo na ang paglilinis dito at huwag kang magtatangkang humingi ng kahit anong pabor bukas.
Matapos mong hiyain ang pamilya namin sa harap ng mga bisita, dahil sa hitsura mong yan, dapat ay magpasalamat ka pa na hindi kita pinalalaya sa gitna ng ulan. Ang sabi ng matanda na may kasamang mapang-uyam na tawa. Tumungo si Neriza, hinahayaan ang kanyang mahabang buhok na tabunan ng kanyang muka. Opo, Mama. Pasensya na po. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang boses na yon ay hindi na boses ng isang biktima. Ito ay boses ng isang taong naglulunok ng sariling dugo upang manatiling nakatayo. Nang makaalis si Doña Remedios, dahan-dahang tumayo si Neriza. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng emosyong kinakaing pilit sa loob ng kanyang puso. Lumapit siya sa malaking salamin ng silid. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay namamaga, at may bakas pa ng sampal sa kanyang pisngi. Ngunit habang tinititigan niya ang sariling refleksyon, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang lambot sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang matigas na determinasyon na tila ba gawa sa asero. Kinuha niya ang yuping singsing mula sa kanyang bulsa at tinitigan ito. Ang simbolo ng kanyang pagkaalipin ay naging mitya ng kanyang pagbangon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa tapat ng kanyang puso. Nararamdaman ang mga dokumentong nakatago doon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng isang digmaan na siya mismo ang magsisimula. Nais niyang sumigaw, nais niyang wasakin ang lahat ng marangyang gamit sa loob ng bahay na yon, ngunit alam niyang hindi iyon ang paraan. Ang tunay na hustisya ay hindi nakukuha sa biglaang galit, kundi sa isang planadong paghihiganti na dahan-dahang uubos sa bawat hininga ng kanyang mga kaaway. Lalabas siya sa silid na ito bilang ang dating Nerissa na kilala nila. Ang mahinhin, ang sunod-sunuran, ang tinitiis, ang lahat. Ngunit sa ilalim ng balat na yon, may isang bagong pagkatao na isinilang mula sa abo ng kanyang mga magulang. Ang katanungan na lamang na naiwan sa kanyang isipan ay kung gaano katagal niya kayang isuot ang maskarang ito bago tuluyang lamunin ng puot ang kung anong natitira pang kabutihan sa kanyang kaluluwa. Ang sikat ng araw na pumasok sa malalaking bintana ng mansyon ng mga Alcantara ay hindi nagdala ng liwanag para kay Nerissa, kundi isang malupit na paalala ng kanyang bagong katotohanan. Habang nakatayo siya sa bukana ng hagdanan, nakita niya ang paghinto ng isang mamahaling itim na sasakyan sa harap ng pinto. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Riven, ngunit hindi siya nag-iisa. Inalalayan niya pababa si Rosmilda na tila ba isang reyna na nagbabalik sa kanyang palasyo. Ang bawat hakbang ng sapatos ni Rosmilda sa semento ay tila ba mga dagok sa dangal ni Neriza, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang muka ay isang blangkong papel na walang mababasang anumang emosyon. Neriza, nandyan ka pala. Tulungan mo si Rosmilda sa mga gamit niya. Ang utos ni Riven habang papasok sila sa loob. Ang lamig sa boses ng kanyang asawa ay sapat na upang maging yelo ang dugo ng sino mang makakarinig. Ngunit tumango lamang si Neriza. Hindi pa man siya nakakahakbang ay humarang na si Doña Remedios na may dalang matatalim na salitang tila ba inihanda para sa sandaling ito. Huwag na, Riven. May mas mahalagang gagawin ng asawa mo. Neriza, ilipat mo na ang lahat ng gamit mo sa stockroom sa ibaba. Mula ngayon, si Rosmilda na ang mananatili sa master bedroom. Kailangan niya ng maayos na pahinga para sa swerteng dala niya sa pamilyang ito. Ang bawat katulong sa mansyon ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Tanging ang tunog ng paghinga ng mga taong naroroon ang maririnig. Inasahan nila ang pagsabog ni Neriza, ang kanyang pag-iyak, o ang kanyang pagmamakaawa. Ngunit sa halip na luha, isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Neriza, isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting tila ba isang babala ng paparating na unos. Sige po, Mama. Kung yan po ang makakapagpagaan ng loob ninyo, gagawin ko.
Ang mahinahon niyang sagot. Nagkatinginan si Riven at Doña Remedios, bakas ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Maging si Rosmilda ay tila ba nawala ng sasabihin sa sobrang bilis ng pagsuko ni Nerissa. Hindi nila alam na sa bawat segundo ng kanyang pananahimik, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Ang bawat gamit na inilipat niya sa madilim at maalikabok na stockroom ay tila ba paglilibing sa kanyang lumang pagkatao. Habang hinihila niya ang kanyang maliit na maleta sa malamig na sahig, bawat kalansing ng zipper at bawat pagkiskis ng gulong sa semento ay tila ba isang panunumpa na babawiin niya ang lahat ng ninakaw sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na paglilipat, pumasok si Nerissa sa kusina. Sa halip na magmukmok, naghanda siya ng tsa. Dinala niya ito sa hapagkainan kung saan nagtatawanan ng tatlo. Ang bawat galaw ni Nerissa ay tila ba isang dula. Maingat, mapagkumbaba, at mapanlinlang. Habang inilalapag niya ang tsaa sa harap ni Rosmilda, naramdaman niya ang pandidiri sa kanyang balat nang madampian siya ng daliri ng babaeng ito. Mabuti naman at natuto ka na ng leksyon mo, Nerissa. Akala ko ay kailangan pa kitang kalad ka rin palabas. Ang mapanguyam na sabi ni Rosmilda. Tumungo lamang si Nerissa. Sa ilalim ng hapagkainan, habang nagkunwari siyang inaayos ang tablecloth, mabilis niyang idinikit ang isang maliit at itim na aparato. Ito ang kanyang unang hakbang sa pagbuo ng sariling hukbo ng katotohanan. Habang ang tatlo ay patuloy sa kanilang masayang pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng kumpanya, bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay itinatalanan ng kanyang lihim na kakampi. Nang sumapit ang gabi, nagtungo si Nerissa sa kanyang bagong tirahan. Ang stockroom ay masikip, puno ng mga lumang kahon at amoy ng naphthalene. Walang kama, tanging isang manipis na kutsyon lamang sa sahig. Ngunit sa gitna ng kadiliman at dumi, naramdaman ni Nerissa ang isang uri ng kalayaan. Inilabas niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa, ang litrato ng kanyang ama at ina. Hinaplos niya ang kanilang mga mukha sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na kandila. Malapit na, Tay. Malapit na, Nay. Ang bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng lungkot at galit. Bigla siyang nakarinig ng mahinang pag-uusap mula sa kabilang panig ng dingding, sa bahaging malapit sa banyo ng mga panauhin. Narinig niya ang boses ni Rosmilda, ngunit ang tono nito ay hindi na malambing. Puno ito ng takot at pagmamadali. Kailangan ko ng pera. Sabi ko sa'yo, hindi sapat ang ibinibigay ni Riven sa ngayon. Huwag mo akong bantaan dahil kapag nalaman nila ang totoo, pareho tayong babagsak. Ang marahas na bulong ni Rosmilda sa kanyang telepono. Napatitig si Nerissa sa kawalan. Isang bagong piraso ng puzzle ang nahulog sa kanyang mga kamay. Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, kinuha niya ang kanyang lumang telepono mula sa ilalim ng kutsyon. Ito ang tanging gamit na hindi alam ni Riven na pag-aari niya. Tinipa niya ang numerong nakasulat sa likod ng lumang dokumentong nakuha niya kagabi. Ang numerong pagmamay-ari ni Attorney Cruz. Ang bawat segundo ng paghihintay sa kabilang linya ay tila ba habang buhay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Nararamdaman niya ang init ng kanyang dugo sa kanyang mga pisngi. Nang sa wakas ay sagutin ang tawag, isang malalim at baritonong boses ang bumalot sa kanyang pandinig. Hello, Nerissa. Matagal na kitang hinihintay. Ang sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses na yon ay tila ba isang angkla sa gitna ng malupit na dagat. Nagbibigay ng pag-asa na hindi niya akalaing mararamdaman pa niya. Napahawak si Nerissa sa kanyang leeg. Tila ba may nakabara doon na nais niyang isigaw. Alam ninyo kung sino ako? Ang tanong niya sa isang pabulong na boses. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Alam ko ang lahat, Nerissa. Alam ko ang sakripisyo mo at alam ko ang ninakaw nila sa'yo. Huwag kang matakot. Simulan na natin ang pagtatama sa lahat ng mali. Nang mamatay ang tawag, naiwang nakatitig si Nerissa sa maliit na apoy ng kandila. Sino nga ba talaga
ang abogadong ito? At paano nito nalaman ang lahat ng kanyang lihim bago pa man niya ito sabihin? Sa gitna ng maalikabok at madilim na silid, naramdaman ni Nerissa ang isang malamig na hangin na pumasok mula sa maliit na siwang ng pinto. Tila ba isang babala na sa kanyang pagbangon, marami ang kailangang dumanas ng hapdi ng kanyang pagganti. Ang amoy ng alat ng dagat ay humalo sa lamig ng simoy ng hangin na humahampas sa mukha ni Nerissa habang naglalakad siya patungo sa isang maliit at lumang talyer na ginawang kafe sa gilid ng kalsada. Malayo ito sa marangyang bahagi ng Cebu, malayo sa mga mapanuring mata ng mga alkantara. Ang bawat hakbang niya sa buhanginan ay tila ba pagtakas mula sa isang bilangguan na unti-unting umuubos sa kanyang kaluluwa. Suot ang isang malaking jacket at sombrero upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila ba isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa pinakasulok ng kafe, nakaupo ang isang lalaking may seryosong anyo. Nakasuot ito ng puting polo na maayos na nakatupi ang manggas. Inilalantad ang isang mahabang pilat sa kanyang mubantay na tila ba alaala ng isang lumang labanan. Nang mag-angat ito ng tingin, nakita ni Nerissa ang mga matang puno ng talino at isang uri ng lungkot na pamilyar sa kanya. Ito si Attorney Eladio Cruz, ang lalaking nagmamay-ari ng boses na nagbigay sa kanya ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Salamat po at pumunta kayo, Attorney, pasensya na. Kung dito ko kayo pinagtagpo, masyadong mapanganib kung sa opisina ninyo ako magpapakita. Ang mahinang sabi ni Nerissa habang dahan-dahang nauupo sa tapat ng lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, kaya naman pilit niya itong itinago sa ilalim ng mesa. Hindi agad sumagot si Eladio. Sa halip, marahan niyang itinulak ang isang baso ng mainit na gatas patungo sa kanya. Ang usok mula sa inumin ay dahan-dahang humalo sa hangin, nagbibigay ng panandaliang init sa pagitan nilang dalawa. Hindi mo kailangang magpaliwanag ni Riza. Matagal na kitang hinahanap. Simula nang mawala ang tatay mo, hindi ako tumigil sa pag-iimbestiga sa ginawa ng mga alkantara sa kumpanya ninyo. Utang ko ang buhay ng karir ko sa tatay mo at hinding-hindi ko hahayaan na tuluyan nilang lamunin ang lahat ng pinaghirapan niya. Inilabas ni Nerissa mula sa kanyang bag ang mga dokumentong nakuha niya mula sa briefcase ni Riven. Ang mga papel ay bahagyang gusot at may bakas ng kanyang mga luha. Nang makita ni Eladio ang mga ebidensya ng paglilipat ng ari-arian at ang ulat ng ospital ng kanyang ina, nakita ni Nerissa ang pagtiim ng bagang ng abogado. Ang galit sa mga mata nito ay tila ba isang apoy na nagnanais na tumupok sa lahat ng kasamaan ng mga alkantara. Ang mga hayop na yon, ang mahinang bulong ni Eladio, ang boses niya ay puno ng puot, ngunit nananatiling kontrolado. Ginamit nila ang pagkamatay ng tatay mo upang nakawan ka at ginamit nila ang sakit ng nanay mo upang gawin kang alipin. Pero hindi na ngayon, Nerissa. Hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa. I will be your shield, but I need you to be my eyes inside that house. Naramdaman ni Nerissa ang isang mainit na likido na gumuguhit sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat. Sa loob ng 10 taon, ito ang unang pagkakataon na may isang taong tumingin sa kanya, hindi bilang isang palamunin, kundi bilang isang taong karapat-dapat ipaglaban. Gagawin ko ang lahat, attorney. Kahit anong kapalit, basta makuha ko ang hustisya para sa mga magulang ko. Tawagin mo na lang akong Eladio kapag tayo lang ang magkaharap. Ang malambot na sabi ng lalaki. Sandaling nagtama ang kanilang mga paningin at sa gitna ng ingay ng mga hampas ng alon sa pampang, naramdaman ni Nerissa ang isang kakaibang seguridad. Tila ba ang lahat ng bigat na kanyang dinadala ay nabawasan ng kahit kaunti dahil may nakikinig sa kanya. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, nagsimula ng pumatak ang ulan. Ang langit ay binalot ng madidilim na ulap, tila ba nakikiramay sa bigat ng kanilang pinaplano. Tumayo si Eladio at kinuha ang isang malaking itim na payong.
Binuksan niya ito at maingat na inalalayan si Neriza palabas ng cafe. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, naramdaman ni Neriza ang bahagyang pagkiling ng payong patungo sa kanyang direksyon. Nang sulyapan niya si Eladio, nakita niyang ang kaliwang bahagi ng balikat nito ay basang-basa na ng ulan upang masiguro lamang na hindi siya mababasa. Ang simpleng pagkilos na yon, ang pag-una sa kapakanan ng iba kaysa sa sariling ginhawa, ay isang bagay na hinding-hindi ginawa ni Riven sa kanya sa loob ng 10 taon. Isang kakaibang pintig ang naramdaman ni Neriza sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Mag-iingat ka, Neriza. Huwag mong hahayaan na makita nila ang pagbabago sa iyong mga mata. Manatili kang anino hanggang sa dumating ang tamang oras, ang huling bilin ni Eladio bago ito sumakay sa kanyang sasakyan. Bumalik si Neriza sa mansyon ng gabi na. Basang-basa ang dulo ng kanyang damit at nanginginig ang kanyang katawan dahil sa lamig. Nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto sa likod, binalot siya ng nakakabinging katahimikan ng bahay. Ngunit nang makarating siya sa gitna ng sala, nakita niya ang isang figura na nakaupo sa dilim. Ang tanging liwanag sa silid ay ang asul na sinag na nagmumula sa screen ng isang lumang telepono. Ang kanyang lumang telepono na itinago niya sa ilalim ng kutsyon. Nakita niya si Riven, ang mukha nito ay puno ng galit habang tinititigan ang mga mensaheng nakasulat sa screen. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila ba isang bitay na naghihintay na mahulog. Saan ka galing, Neriza? At sino itong Attorney Cruz na palagi mong tinatawagan? Ang tanong ni Riven. Ang boses niya ay tila ba galing sa kailaliman ng lupa. Habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanya, hawak-hawak ang tanging ebidensya ng kanyang pagtataksil. Ang malamig na sinag mula sa screen ng telepono ay tila isang mapanghusgang mata na nakatitig sa kaluluwa ni Neriza. Sa gitna ng madilim na sala, ang anino ni Riven ay nagmukhang isang dambuhalang halimaw na handang sumakmal sa anumang sandali. Ang bawat paghinga ni Neriza ay tila ba may kasamang bubog, mahapdi at mahirap ilabas habang nararamdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Sino si Attorney Cruz, Neriza? At bakit may mga mensahe ka sa kanya tungkol sa mga dokumento ng pamilya ko? Ang boses ni Riven ay mababa, ngunit puno ng panganib. Bawat salita ay tila isang latay na tumatama sa katawan ng kanyang asawa. Sa isang iglap, kailangang mag-isip ni Neriza ng isang paraan upang makatakas. Ang kanyang utak na hinasa ng maraming taon sa pag-aayos ng mga komplikadong numero ay mabilis na bumuo ng isang panlilinlang. Yumuko siya, hinahayaan ang kanyang mga balikat na manginig at nagpakawala ng isang mahinang hikbi na tila ba galing sa isang pusong durog na durog. Riven, pasensya na. Narinig ko sa mga katulong na baka buntis si Rosmilda. Natakot ako na baka itapon niyo na lang ako sa kalsada kapag nalaman ni Mama. Ang pangalang iyan, nakita ko lang sa isang lumang flyer para sa tulong sa pamilya. Akala ko ay makakatulong siya sa akin na makahanap ng murang prenatal vitamins para kay Rosmilda. Gusto ko lang maging mabuting asawa sa'yo at maging handa para sa bagong pamilya mo. Ang tailang sagot ni Neriza. Ang boses niya ay basag at puno ng pagmamakaawa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ni Neriza ang pagbabago sa anyo ni Riven. Mula sa galit, ang mukha nito ay dumanas ng pagkalito bago nauwi sa isang malakas na tawa ng pangungutya. Inihagis ni Riven ang telepono sa sofa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila ba isang insulto sa talino ni Neriza. Napakabobo mo talaga, Neriza. Akala ko naman ay nagtataksil ka na. Yun pala ay iniisip mo pa rin kung paano maging alila ni Rosmilda. Prenatal vitamins, ganyan ka na ba kadesperada na manatili sa bahay na ito? Ang sabi ni Riven habang umiiling. Ang kanyang mata ay puno ng labis na paghamak. Hindi nagtagal ay bumukas ang ilaw sa itaas ng hagdanan at lumitaw si Doña Remedios, suot ang kanyang mamahaling robe.
Nang malaman ng matanda ang dahilan ng komosyon, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hayaan mo na yan, Riven. Ganyan talaga ang mga taong walang ibang alam gawin kundi ang manilbihan. Sige na ni Riza, bumalik ka na sa lungga mo at siguraduhin mong malinis ang mga gamit ni Rosmilda bukas. Nang makabalik si Riza sa stockroom, hindi siya natulog. Hinintay niyang tumahimik ang buong mansyon hanggang sa tanging ang tunog ng mga kuliglig sa labas at ang malalim na paghinga ng mga natutulog na tao ang kanyang naririnig. Dahan-dahan siyang lumabas. Ang kanyang mga hakbang ay kasing gaan ng isang anino patungo sa saradong pinto ng thupong ni Riven. Gamit ang kanyang kaalaman sa accounting at ang mga password na madalas gamitin ni Riven na hango sa kaarawan ni Rosmilda, mabilis niyang nabuksan ang computer ng asawa. Ang asul na liwanag mula sa monitor ay nagbigay ng kulay sa kanyang determinadong mukha. Sa ilalim ng mga folder na may pamagat na miscellaneous expenses, nakita niya ang hinahanap niya, ang mga double books, ang tunay na daloy ng pera na itinago nila mula sa gobyerno at sa mga shareholder. Ang bawat numerong nakikita niya ay tila mga hiyaw ng katarungan. Nakita niya kung paano nililinis ng pamilya Alcantara ang pera mula sa mga ilegal na transaksyon gamit ang pangalan ng kanyang yumaong ama. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay tila ba pagtatanggal ng isa-isang piraso ng armor ng kanyang mga kaaway. Marahan niyang isinalpak ang isang maliit na USB drive at sinimulang kopyahin ang lahat ng ebidensya. Ang progress bar sa screen ay tila ba isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kapangyarihan ng mga Alcantara. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, naramdaman ni Riza ang isang malamig na presensya sa likuran niya. Ang pintuan ng silid na iniwan niyang bahagyang nakabukas ay dahan-dahang gumalaw. Ang tunog ng pagkakiskis ng kahoy sa sahig ay tila ba isang babala ng kamatayan. Isang matalim na liwanag mula sa hallway ang tumama sa loob ng silid at doon ay nakita niya ang anino ng isang babae. Si Rosmilda na nakasuot ng manipis na pantulog at hawak ang isang baso ng tubig ay nakatayo sa bukana ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa monitor at sa USB drive na nakakabit dito. Ang baso sa kamay ni Rosmilda ay dahan-dahang lumuwag sa kanyang pagkakahawak. Bumagsak ito sa carpeted na sahig at bagamat hindi ito nabasag, ang tubig ay mabilis na kumalat na tila ba isang lason na abot sa paanan ni Riza. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babae ay naging napakabigat. Puno ng tensyon na tila ba isang kwerdas ng gitara na handang mapatid sa anumang sandali. Anong ginagawa mo rito ni Riza? At ano ang mga dokumentong yan na kinokopya mo sa gitna ng gabi? Ang tanong ni Rosmilda. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng gulat at isang biglaang pagkakatuklas na maaaring magpabago sa kapalaran ng lahat ng tao sa loob ng mansyong yon. Ang hangin sa loob ng tufang ay tila naging malapot na lason habang nagtatama ang paningin ni Riza at Rosmilda. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng monitor, ang anino ni Riza ay nagmukhang isang nahuling magnanakaw, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na kumilos gaya ng isang manlalaro ng chess na malapit ng ma-checkmate. Ang tubig mula sa nabitawang baso ni Rosmilda ay patuloy na gumagapang sa carpet, tila ba isang itim na mantsa na nagnanais na lamunin ang katotohanan. Mabilis na binitawan ni Riza ang mouse at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinayaan niyang lumaylay ang kanyang mga balikat at dahan-dahang tumayo na tila ba isang taong wala sa sariling huwisyo. Kinuha niya ang isang lumang basahan na nakasabit sa kanyang balikat at nagsimulang ikumpas ito sa hangin, habang ang kanyang mga labi ay bumubuo ng mga salitang walang kabuluhan. Kailangang linisin ang dumi. Kailangang bilangin ang mga bituin. Ang mahinang bulong ni Riza, ang kanyang mga mata, ay nanatiling nakapako sa kawalan. Hindi tumitingin kay Rosmilda. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rosmilda. Ang kanyang takot
ay mabilis na napalitan ng labis na pag-uuyam. Lumapit siya kay Nerissa at marahas na itinulak ang balikat nito. Sapat na upang mawalan ng balanse ang asawa ni Riven at mapaupo sa malamig na sahig. "You're so pathetic, Nerissa. Akala ko ba naman ay naging matalino ka na? Yun pala ay tuluyan ka na talagang nabaliw. Look at you. Mongdo ka na ba talaga dahil sa inggit sa akin?" Ang sabi ni Rosmilda habang itinataas ang kanyang paa at marahas na sinipa ang tadyang ni Nerissa. Ang sakit ay gumuhit sa katawan ni Nerissa, ngunit pinanatili niya ang kanyang maskara. Hindi siya dumaing, hindi siya lumaban. Hinayaan niyang magmukha siyang isang basahang walang kwenta sa paningin ng babaeng ito. Kinabukasan, isang mas malupit na bagyo ang naghihintay sa mansyon. Ang umaga ay binalot ng isang tensyon na tila ba isang kwerdas na malapit ng mapatid. Nagising ang lahat sa galit na tinig ni Doña Remedios na umaalingaw-ngaw sa malalaking pasilyo ng bahay. Ang kanyang mamahaling singsing na diamante, ang paborito niyang alahas, ay nawawala. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nagtungo ang matanda sa stockroom ni Nerissa. Kasunod si Riven at Rosmilda. Walang pasabing hinalughog nila ang maliit na espasyo. Itinapon ang mga lumang kahon, pinunit ang manipis na kutsyon, at itinapon ang tanging litrato ng mga magulang ni Nerissa sa sahig. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang damit, kuminang ang nawawalang diamante. Isang matunog na sampal ang dumampi sa pisngi ni Nerissa, sapat na upang mabuwal siya sa mga gamit na nagkalat. "Magnanakaw, matapos ka naming pakainin at patuluyin dito, ito pa ang igaganti mo?" Ang sigaw ni Doña Remedios, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Hindi ko po yan kinuha, Mama. Wala po akong alam sa singsing na yan." Ang pabulong na pagsusumamo ni Nerissa habang nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Alam niyang ito ay isang bitag, isang paraan upang tuluyan siyang durugin at alisin sa landas. "Huwag ka nang magsinungaling. Lumabas ka rito. Dahil sa ginawa mo, kailangan mong humingi ng tawad sa harap ng lahat ng tao rito." Ang utos ni Riven, ang boses niya ay puno ng labis na kahihiyan at poot para sa asawa. Inilabas nila si Nerissa sa gitna ng hardin, sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw. Ang mga tiles sa sahig ay tila ba naging uling sa sobrang init. Doon, sa harap ng lahat ng mga katulong na nakayuko at hindi makatingin sa kanya, pinilit nilang paluhurin si Nerissa. Ang init ng semento ay tila ba humihigop sa balat ng kanyang mga tuhod, ngunit nanatili siyang nakayuko. "Humingi ka ng tawad. Sabihin mo kung gaano ka kawalang kwenta." Ang hiyaw ni Rosmilda habang nakatayo sa lilim, payapang nagpapaypay sa sarili. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Nerissa si Manang Rosa, ang matandang tagapagluto na naging saksi sa lahat ng kanyang paghihirap. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng matanda at ang mga luhang pilit na pinipigilan. Nais tulungan ni Manang Rosa ang kanyang anak-anakan, ngunit ang takot sa pamilya Alcantara ay mas matimbang. Ang bawat sandali ng pagluhod ni Nerissa sa ilalim ng tirik na araw ay tila ba isang paglilinis sa kanyang kaluluwa, isang sakripisyo na kailangan niyang gawin upang masiguradong walang sinuman ang maghihinala sa kanyang tunay na binabalak. Nang sa wakas ay payagan siyang tumayo matapos ang ilang oras, ang mga tuhod ni Nerissa ay namumula at may mga paltos na. Pumasok siya sa kusina ng mag-isa. Ang bawat hakbang ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Doon, sa isang madilim na sulok ng dirty kitchen, naramdaman niya ang isang mainit na bagay na inilagay sa loob ng kanyang bulsa. Nang tingnan niya ito ay isang mainit na itlog na nilaga, balot sa isang maliit na panyo. Lumingon siya at nakita si Manang Rosa na mabilis na nag-iwas ng tingin at nagpatuloy sa paghiwa ng mga gulay, ngunit ang paghaplos ng matanda sa kanyang balikat habang dumadaan ay sapat na upang maramdaman ni Nerissa ang isang munting init ng pag-asa.
Bumalik si Nerissa sa stockroom at dahan-dahang inilabas ang kanyang lumang telepono mula sa isang butas sa pader na hindi nila nakita. Isang mensahe ang naghihintay doon mula kay Eladio. Ang bawat letra sa screen ay tila ba isang kislap ng kidlat sa gitna ng gabi. Nerissa, nakapasok na ako sa sistema ng mga offshore accounts ni Riven. May kakaibang nangyayari. May isang malaking halaga ang unti-unting nililimas mula sa kumpanya patungo sa isang hindi kilalang account. May traitor sa loob ng mansyong yan na hindi mo inaasahan. Mag-ingat ka. Napatitig si Nerissa sa kawalan. Ang sakit ng kanyang mga tuhod at ang hapdi ng kanyang pisngi ay tila ba nawala sa isang iglap. Kung hindi si Riven ang naglilipat ng pera, sino ang may kakayahang gawin ito sa ilalim ng ilong ni Doña Remedios? Ang bawat tao sa loob ng bahay na yon ay tila ba naging isang suspect sa kanyang paningin. Sa gitna ng katahimikan, ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Alcantara ay tila ba isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat sulok. Bumabalot sa mga marangyang kasangkapan at sumasakal sa bawat hininga ng mga naninirahan dito. Para kay Nerissa, ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan, kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataong maghasik ng binhi ng pagdududa sa gitna ng mga taong nagtangka siyang ilibing ng buhay. Habang bitbit niya ang timba at basahan patungo sa silid ni Rosmilda, nararamdaman niya ang bigat ng bawat hakbang, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talim ng isang labaha. Batay sa impormasyong ibinigay ni Eladio tungkol sa mga offshore accounts na unti-unting nililimas, alam ni Nerissa kung sino ang unang dapat tamaan. Sa loob ng silid ni Rosmilda, habang nagpapanggap siyang naglilinis ng vanity mirror, maingat na inilagay ni Nerissa ang isang maliit na piraso ng papel sa ilalim ng isang mamahaling pabango. Ang papel na yon ay naglalaman ng mga huling digit ng isang bank account at isang halaga ng pera na sapat upang magdala ng gulo. Alam ni Nerissa na si Doña Remedios ay parang isang agila pagdating sa pera. Kahit isang barya ay hindi nito hinahayaang mawala nang hindi nito nalalaman. Hindi nagtagal, pumasok si Doña Remedios sa silid upang hanapin si Rosmilda. Nakita nito si Nerissa na tila ba natatarantang itinatago ang isang bagay. Ang matalas na mata ng matanda ay agad na napako sa vanity table. Anong ginagawa mo rito, Nerissa? At bakit tila ba may itinatago ka sa akin? Ang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng hinala habang mabilis na lumalapit sa mesa. Wala po, Mama. Pinupunasan ko lang po ang mga gamit ni Rosmilda. Pasensya na po, ang tailang sagot ni Nerissa, habang sadyang inilalapit ang kanyang kamay sa ilalim ng bote ng pabango upang lalong pukawin ang atensyon ng biyenan. Marahas na itinulak ni Doña Remedios ang kamay ni Nerissa at kinuha ang maliit na papel. Nang mabasa nito ang mga numero, ang kanyang mukha ay biglang namutla bago nauwi sa isang matinding pamumula dahil sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila ba naging mga buhay na kable sa sobrang tensyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Rosmilda sa silid. Bit-bit ang mga bagong biniling designer bags mula sa mall. Rosmilda, saan galing ang perang pambili mo ng mga basurang ito? At ano ang ibig sabihin ng account na ito? Ang hiyaw ni Doña Remedios, ang boses niya ay tila ba isang kulog na yumanig sa buong palapag. Nagsimula ang isang madugong palitan ng mga salita sa pagitan ng dalawang babae. Ang matamis na samahan ng magbiyenan ay mabilis na naging isang digmaan ng mga bastos at mapanakit na akusasyon. Si Rosmilda, na hindi rin papatalo, ay nagsimulang isigaw na ang kumpanya ay unti-unti nang nalulugi dahil sa maling pamamalakad ni Riven at kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, nasagi ni Doña Remedios ang isang malaking porselanang plorera na nakapatong sa gilid ng pintuan. Ang plorerang iyon ay ang paboritong pag-aari ng matanda, isang pamana mula sa kanyang sariling pamilya na sumasagisag sa kanilang katayuan.
Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa matigas na sahig ay tila ba tunog ng pagguho ng buong pamilya Alcantara. Ang libu-libong maliliit na piraso nito ay kumalat sa sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw ngunit wala ng silbi. Pumasok si Riven sa silid, ang kanyang mukha ay puno ng pagod at stress mula sa opisina. Sa halip na ayusin ang gulo, lalo lamang siyang nagalit nang makitang nag-aaway ang dalawang babaeng pinakamahalaga sa kanya. Tumigil na kayo. Para kayong mga palengkera. Neriza, linisin mo ang lahat ng ito. Ang sigaw ni Riven, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang asawa na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Dahan-dahang lumapit si Neritza sa mga piraso ng basag na porselana. Lumuhod siya sa gitna ng 3 taong patuloy na nagsumbatan sa kanyang itaas. Ang bawat piraso ng porselana na kanyang pinupulot ay tila ba may dalang sariling kwento ng sakit. Nadama niya ang matalas na dulo ng isang piraso na humiwa sa dulo ng kanyang daliri. Isang patak ng dugo ang bumagsak sa puting porselana, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip naramdaman ni Neriza ang isang kakaibang ginhawa. Ang pagkabasag ng florerang iyon ay simula lamang ng pagkabasag ng lahat ng kasinungalingan sa bahay na iyon. Habang naglilinis, narinig niya ang bawat insulto na ibinabato ni Doña Remedios kay Rosmilda at ang bawat sumbat ni Rosmilda tungkol sa pagiging makasarili ng matanda. Ang lason na kanilang inihanda para kay Neriza ay sila na mismo ang umiinom ngayon. Isang lihim na tagumpay ang sumilay sa puso ni Neriza, ngunit pinanatili niyang blangko ang kanyang mukha. Nang matapos ang gabi at humupa ang sigawan, mabilis na hinila ni Riven si Neriza patungo sa kanilang dating opisina sa loob ng mansyon. Isinara niya ang pinto at mabilis na pinihit ang tiyot ng pinto. Isang tunog na tila ba naging hudyat ng isang bagong pagdurusa. Pirmahan mo ito, Neriza. Huwag ka nang magtanong. Pirmahan mo na lang. Ang utos ni Riven habang inilalapag ang isang makapal na dokumento sa harap niya. Nang basahin ni Neriza ang pamagat ng dokumento, naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ito ay isang kasunduan sa paglilipat ng lahat ng utang at pananagutan ng kumpanya sa kanyang pangalan. Nais siyang gawing panakipbutas ni Riven sa lahat ng ilegal na gawain nito. Nais nitong sa kanya isisi ang lahat kapag dumating ang araw ng paniningil ng batas. Napatitig si Neriza kay Riven, ang lalaking minahal niya at pinagkatiwalaan ng 10 taon. Ang kanyang puso ay tila ba pinipiga sa sakit. Ngunit kasabay nito ay ang isang matinding pagkamuhi na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Riven, alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Ipinapahamak mo ako. Ang mahina at nanginginig na sabi ni Neriza. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng mga luhang hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa huling hininga ng kanyang paggalang sa lalaking ito. Wala akong pakialam. Kailangan kong isalba ang kumpanya at ang sarili ko. Pirmahan mo yan kung ayaw mong mabulok sa kalsada. Ang sigaw ni Riven habang idinidikit ang panulat sa nanginginig na kamay ni Neriza. Nakaluhod si Neriza sa harap ng mesa. Ang dokumento sa kanyang harapan ay tila ba isang hatol ng kamatayan. Sa labas ng bintana, ang langit ay binalot ng makakapal na ulap. Tila ba nagbababala ng isang unos na hindi lamang magwawasak sa mansyon, kundi pati na rin sa lahat ng taong naninirahan dito. Ang katanungan na lamang ay kung pipirma ba siya upang muling maging alipin, o kung ito na ang pagkakataon upang tuluyang sunugin ang lahat ng tulay patungo sa kanyang lumang buhay. Ang bawat guhit ng ballpen sa ibabaw ng dokumento ay tila ba isang pako na ibinabaon ni Neriza sa sariling kabaong ni Riven, bagaman hindi ito alam ng kanyang asawa. Habang nanginginig ang kanyang kamay sa harap ni Riven, hinayaan ni Neriza na dumaloy ang kanyang mga luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na tila ba nagnanais na sumabog mula sa kanyang dibdib. Pinirmahan niya ang kasunduan sa paglilipat ng no
Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay nagmistulang isang sumpa na nakatago sa ilalim ng tinta. Good! Alam mo naman na para biwpaying ito sa ikabubuti natin. Don't worry, kapag maayos na ang lahat, babawi ako sa'yo. Ang sabi ni Raven. Ang kanyang tinig ay puno ng kaplastikan habang mabilis na kinukuha ang papel. Hindi man lang niya tiningnan ang namamagang pisngi ng kanyang asawa. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang maisalba ang sariling balat mula sa banta ng batas. Nang makaalis si Raven, naiwang mag-isa si Nerissa sa malamig na silid. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila ba humihigop sa kanyang lakas. Ngunit sa halip na sumuko, kinuha niya ang kanyang lumang bag at dahan-dahang lumabas ng mansyon. Sa labas, ang langit ng Cebu ay nagpakawala ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig na humahampas sa kalsada ay tila ba nakikiramay sa kanyang hinagpis, nililinis ang bawat bakas ng dumi na iniwan ng pamilya Alcantara sa kanyang pagkatao. Naglakbay siya patungo sa isang lumang aklatan sa gitna ng lungsod, isang lugar na puno ng amoy ng mga lumang papel at katahimikang nagbibigay proteksyon. Doon, sa pagitan ng mga matatayog na estante ng mga aklat, naghihintay ang isang lalaki. Nakasuot ito ng isang kulay abo na sweater. Ang kanyang anyo ay payapa at matatag sa gitna ng kanyang pagbabasa. Nang maramdaman ni Eladio ang presensya ni Nerissa, agad siyang tumayo. "Nerissa, basang-basa ka." Ang mahinang sabi ni Eladio. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na hindi kailanman naramdaman ni Nerissa mula kay Raven. Hindi nag-atubili ang abogado. Agad nitong hinubad ang kanyang makapal na wool coat at maingat na isinampay sa nanginginig na balikat ng babae. Ang init na nagmumula sa suot na damit ni Eladio ay tila ba isang mahigpit na yakap na nagpatahimik sa bawat pangangatog ng katawan ni Nerissa. Ang amoy ng cedar at kape na nanunuot sa damit ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang kinalimutan. Umupo silang magkatapat sa isang maliit na mesa sa pinakasulok ng aklatan. "Pinirmahan ko na ang mga papel, Eladio. Inilipat na niya sa akin ang lahat ng utang ng kumpanya." Ang pabulong na sabi ni Nerissa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga palad na namumula sa lamig. Imbes na magalit, isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eladio. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang binuksan ito sa harap ni Nerissa. "Huwag kang mag-alala. Ang pirma mo sa dokumentong yon ang magiging huling piraso ng ebidensya na kailangan natin upang patunayan ang panloloko niya. At heto, tingnan mo ito." Isang sertipiko ng rehistrasyon ang nakalatag sa mesa. Nakalagay doon ang pangalan ng isang bagong kumpanya, Montefalco Transport Solutions. Ito ang kumpanya ng tatay mo ni Riza. Binawi ko ang pangalan nito at inirehistro sa ilalim ng iyong tunay na pagkakakilanlan bilang nag-iisang tagapagmana. Hinihintay ka na lang nito. Hinihintay ka na lang na maging malaya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Nerissa sa loob ng 10 taon ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumaralgal at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang labanang ito, humikbi siya ng malakas, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na gaan ng loob. Ang mga luhang pumatak sa dokumento ay tila ba naghuhugas sa bawat bakas ng kanyang paghihirap. Dahan-dahang inabot ni Eladio ang kanyang kamay, ngunit bago pa man ito dumampi sa balat ni Nerissa, tumigil siya. Isang tanda ng respeto at paggalang. Sa huli, dahan-dahang idinampi ni Nerissa ang kanyang noo sa matatag na balikat ng lalaki. Ang katahimikan sa loob ng aklatan ay binalot ng isang mainit at nakakahilom na enerhiya. Sa balikat ni Eladio, nahanap ni Nerissa ang tahanang matagal na niyang hinanap sa maling tao. "Salamat, Eladio. Salamat sa hindi pagsuko sa akin." Ang mahinang bulong ni Nerissa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at bagong tuklas na pag-asa. "Hinding-hindi ako susuko, Nerissa.
hanggang sa makita kitang muli na nakangiti sa ilalim ng araw. Mananatili ako sa tabi mo. Ang sagot ni Eladio, ang kanyang tinig, ay tila ba isang panunumpa na itinakda ng tadhana. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nagambala nang maramdaman ni Neriza ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng bulsa. Isang mensahe mula kay Riven ang bumungad sa kanya. Bawat salita ay tila ba isang lason na muling nagpabalik sa kanya sa lupit ng realidad. Maghanda ka! Next week is the Entrepreneurs Awards night. Rosmilda needs an assistant to carry her gowns and makeup. Wear something simple so you won't outshine her. You're lucky to be part of our success. Kahit bilang tagabitbit lang, napatitig si Nerissa sa screen. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa panibagong insulto. Ang pinakamalaking gabi para sa mga Alcantara ay papalapit na. Ang gabi kung saan inaasahan nilang makukuha ang pinakaprestihiyosong award sa Cebu. Ngunit habang tinititigan niya ang malamig na mukha ni Eladio, alam ni Nerissa na ang gabing iyon ay hindi magiging pagdiriwang para sa kanyang asawa. Ang katanungan na lamang ay kung handa na ba siya para sa huling yugto ng kanyang pagbabalat kayo bago tuluyang magliyab ang entablado ng kanilang mga kasinungalingan. Ang bawat paghinga ni Nerissa sa loob ng madilim na kusina ay tila ba may kasamang abo, isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos bago ang gabi ng parangal. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng dirty kitchen, pinanood niya ang isang mitya ng apoy na dahan-dahang gumagapang sa mga kable ng kuryente na sadyang kinalikot niya kanina. Ang amoy ng nasusunog na plastik ay nagsimulang mamuo sa hangin. Isang senyales na ang kanyang munting plano ay nagsisimula na. Hindi nagtagal. Ang buong mansyon ay binalot ng isang madilim na atmosfera nang mawala ang lahat ng kuryente. Ang dilim ay naging kanyang kakampi. Narinig niya ang nagkakagulong boses ni na Doña Remedios at Rosmilda mula sa itaas. Ang kanilang mga sigaw ay puno ng takot at pag-aalala para sa kanilang mga mamahaling kagamitan kaysa sa kaligtasan ng mga tao sa bahay. Riven, ang mga alahas ko! Baka manakaw ang mga alahas ko sa dilim. Ang hiyaw ni Doña Remedios na tila ba isang sirena sa gitna ng gabi. Habang ang lahat ay nagkakagulo patungo sa labas ng mansyon upang umiwas sa usok na nagsisimulang kumalat, mabilis na kumilos si Nerissa patungo sa silid ng kanyang biyenan. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng mga ulap, kasing gaan ng isang anino. Nang makarating siya sa loob ng silid ni Doña Remedios, sumalubong sa kanya ang amoy ng mamahaling pulbos at ang nakakasulasok na samyo ng kapangyarihan. Sa likod ng isang malaking painting ng mga bulaklak, nahanap niya ang vault. Inilabas niya ang isang stethoscope na lihim niyang binili. Isang kagamitang magsisilbing susi sa huling pintuan ng katotohanan. Maingat niyang idinikit ang malamig na bakal sa pintuan ng vault at sinimulang iikot ang dial. Ang bawat pag-ikot ng bakal sa loob ay naglalabas ng isang mahinang tunog ng pagtatama. Tila ba isang bulong ng tadhana na sumasabay sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Ang bawat segundo ay tila ba isang oras ng pagdurusa. Nararamdaman niya ang pawis na gumagapang sa kanyang likod. Nang sa wakas ay bumukas ang vault, ang pintuan nito ay dahan-dahang gumalaw. Inilalantad ang mga nakatagong lihim ng pamilya Alcantara. Sa gitna ng mga bungkus ng pera at diamante, nahanap niya ang isang asul na folder. Doon ay nakalagay ang orihinal na medical records ng kanyang ina. Nang buksan niya ito, gamit ang liwanag ng kanyang maliit na flashlight, nakikita niya ang huling piraso ng katotohanang dumurog sa kanyang kaluluwa. Ang pirma ni Doña Remedios sa tabi ng isang Do Not Resuscitate Order, sa kabila ng kakayahan pa ng kanyang ina na lumaban kung itinuloy lamang ang gamutan. At sa tabi nito, nahanap niya ang isang maliit na bote ng gamot na walang label, isang bagay na tila ba hindi dapat naroroon. Ngunit ang kanyang pananalo ay mabilis na napalitan ng kilabot nang marinig niya ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa kahoy na sahig ng hallway. Ang bawat hakbang
ay papalapit ng papalapit, mabigat at puno ng awtoridad. Iyon ang mga hakbang ni Riven. Mabilis na isinuksok ni Neriza ang mga dokumento sa loob ng kanyang damit. Idiniin ang mga ito sa kanyang balat hanggang sa maramdaman niya ang tulis ng mga gilid ng papel. Mabilis niyang isinara ang vault at ibinalik ang painting sa ayos. Dahil wala ng oras upang tumakas, mabilis siyang humiga sa sahig, malapit sa cabinet, at pinilit ang sarili na langhapin ang makapal na usok na pumasok mula sa siwang ng pinto hanggang sa siya ay mahilo at ubuhin ng malakas. Bumukas ang pinto at pumasok si Riven. Ang kanyang mukha ay puno ng inis dahil sa naiwan niyang telepono sa loob ng silid ng kanyang ina. Nang makita niya si Neriza na nakahandusay sa sahig, imbes na tulungan ng asawa, ay isang marahas na sipa ang ibinigay niya sa tagiliran nito. Ang sakit ay gumuhit sa katawan ni Neriza. Ngunit pinanatili niyang nakapikit ang kanyang mga mata at mahina ang paghinga. Anong ginagawa mo rito, Neriza? Nagpapakabayani ka ba? O nagtatangka kang magnakaw? Anggam ni Riven ang boses niya ay puno ng labis na pagkamuhi. Tumayo ka riyan. Huwag kang umaktong biktima. Nakakasuka ang hitsura mo. Nang makitang hindi gumagalaw si Neriza, hinila ni Riven ang braso nito at kinaladkad patungo sa labas ng silid. Ang bawat pagkiskis ng katawan ni Neriza sa sahig ay tila ba isang paglapastangan sa kanyang dangal, ngunit sa loob ng kanyang isipan, may isang malamig na tagumpay na namumuo. Hawak na niya ang ebidensya, hawak na niya ang buhay at kamatayan ng pamilyang ito sa kanyang mga kamay. Nang makalabas sila sa hardin, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, binitiwan ni Riven ang braso ni Neriza ng may pandidiri. Naroon sina Doña Remedios at Rosmilda na tila ba nanonood ng isang palabas. Ang bawat sulyap nila ay puno ng pangungutya sa maruming hitsura ni Neriza na balot ng abo at usok. Ngunit sa gitna ng kanyang hapdi at pagod, isang katanungan ang pilit na umuukit sa puso ni Neriza habang nakatitig siya sa bote ng gamot na palihim niyang nakuha mula sa vault. Kung ang pamilyang ito ay nagawang pumatay para sa pera, sino pa ang susunod nilang biktima? At hanggang kailan niya kayang itago ang apoy ng paghihiganti sa kanyang mga mata bago ito tuluyang sumabog at tupukin ang lahat? Ang sakit na naramdaman ni Neriza sa kanyang tagiliran mula sa marahas na sipa ni Riven ay tila ba isang apoy na nagnanais na tumupok sa kanyang hininga. Sa gitna ng madilim na hardin, habang ang usok mula sa mansyon ay dahan-dahang tinatangay ng hangin, nanatiling nakasubsob ang kanyang mukha sa malamig na damo. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang lasa ng lupa at abo. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat segundo ay isang pagkakataon upang muling maghabi ng panlilinlang. Riven, tama na. Ang vault ni Mama. Pumasok ako para iligtas ang mga alahas niya. Ang taylang bulong ni Neriza, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng tunay na sakit at pagpanggap. Natatakot ako na baka matupok ng apoy ang mga pinakaiingatan niya. Gusto ko lang tumulong. Napatigil si Riven, ang kanyang paa na balak. Sanang muling humampas sa katawan ng asawa ay dahan-dahang ibinaba. Sa likuran niya, lumapit si Doña Remedios na may bakas ng matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Nang marinig ang tungkol sa kanyang mga alahas, mabilis na nagbago ang anyo ng matanda. Pinilit nitong itayo si Neriza mula sa pagkakahandusi, hindi dahil sa pagmamalasakit, kundi dahil sa kasakiman sa impormasyon. Totoo ba, Neriza? Ligtas ba ang mga diamante ko? Ang tanong ni Doña Remedios, ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing, ay humahawak sa balikat ng asawa ni Riven nang may panginginig. Tumango si Neriza habang pilit na itinatago ang hapdi ng kanyang tagiliran. Nandoon pa po sa loob ng vault, Mama. Hindi pa naman abot ng apoy ang silid ninyo. Ngunit natakot lang po ako. Dahil sa takot na mawalan ng kayamanan, agad na pinalampas ni Doña Remedios ang pangyayari. Tinawag niya ang mga tauhan upang siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang silid, habang si Riven naman
ay napilitang tumalikod nang may halong inis at pagdududa. Hinayaan nilang bumalik si Nerissa sa kanyang stockroom. Iniisip na ang babaeng ito ay sadyang napakabobo at napakatapat para isipin ang sariling kapakanan. Nang sumapit ang malalim na gabi at ang lahat ay binalot na ng katahimikan ng pagtulog, dahan-dahang lumabas si Nerissa mula sa mansyon. Ang kanyang bawat galaw ay kasing tahimik ng pagbagsak ng hamog sa dahon. Nagtungo siya sa isang liblib na bahagi ng bakod kung saan naghihintay ang isang pamilyar na sasakyan. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakatayo si Eladio. Nang makita ng abogado ang kalagayan ni Nerissa, ang mga bakas ng abo sa kanyang damit, ang pamamaga ng kanyang pisngi at ang hirap sa bawat hakbang nito, ay mabilis na bumukas ang pinto ng sasakyan. Humakbang si Eladio patungo sa kanya. Ang kanyang muka ay nababalot ng isang matinding galit na pilit niyang tinitimpi. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang dahan-dahang inaalalayan si Nerissa na maupo sa loob ng sasakyan. Anong ginawa nila sa iyo, Nerissa? Bakit hinayaan mong saktan kanila ng ganito? Ang tanong ni Eladio, ang boses niya ay gumaralgal sa pagitan ng pag-aalala at ng kagustuhang sugurin ang mansyong nasa likuran na nila. Hindi agad sumagot si Nerissa. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang asul na folder at ang maliit na bote ng gamot mula sa ilalim ng kanyang damit. Inilapag niya ang mga ito sa kandungan ni Eladio. Ang kanyang mga daliri ay nananatiling nanginginig dahil sa adrenaline na unti-unti nang nawawala. Nakuha ko na ang kailangan natin, Eladio. Heto ang ebidensya na pinabayaan nilang mamatay ang nanay ko. At ang bote na ito, nahanap ko ito sa loob ng vault ni Mama Remedios. Pakisuyong ipasuri mo ito. Pakiramdam ko ay may mas malalim pang lihim na itinatago ang pamilyang ito. Ang mahinang sabi ni Nerissa. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng pagod. Kinuha ni Eladio ang folder at ang bote nang may labis na pag-iingat. Tila ba hawak niya ang mismong kaluluwa ni Nerissa. Pagkatapos, kinuha niya ang isang puting panyo at maingat na pinunasan ang mantsa ng abo sa noo ni Nerissa. Ang bawat daplis ng panyo sa kanyang balat ay tila ba isang gamot na nagpapahinto sa hapdi ng kanyang mga sugat. Huwag kang mag-alala, Nerissa. Pagbabayaran nila ang bawat patak ng luhang ibinuhos mo. Malapit na ang gabi ng parangal. Handa na ang lahat ng mga dokumento at ang mga awtoridad ay naghihintay na lamang ng aking hudyat. Ang pangako ni Eladio habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa asawa ni Riven nang may matinding paggalang. Mula sa likurang bahagi ng sasakyan, kinuha ni Eladio ang isang malaking kahon na balot ng mamahaling papel. Ibinigay niya ito kay Nerissa. Heto, isuot mo ito sa gabi ng parangal. Huwag ka nang magtago sa dilim, Nerissa. Panahon na upang makita nila ang tunay na ningning ng isang Montefalco. Gusto kong pumasok ka sa ballroom na yon, hindi bilang biktima, kundi bilang ang reyna na dapat ay matagal na nilang iginalang. Dahan-dahang binuksan ni Nerissa ang kahon. Sa loob nito ay nakalatag ang isang bestida na kulay pula, isang matapang at rurok na kulay ng sutla na tila ba sumisigaw ng katarungan. Ang bawat tahi nito ay perpekto. Idinisenyo upang balutin ang kanyang katawan ng isang bagong dangal. Habang hinahaplos niya ang malambot na tela, naramdaman ni Nerissa ang isang mainit na bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Salamat, Eladio. Hindi ko alam kung paano ako makakaganti sa lahat ng tulong mo. Ang tailang bulong ni Nerissa habang ang kanyang puso ay tumitibok ng may kakaibang ritmo. Isang ritmo ng pag-asa na matagal na niyang inakalang patay na. Ang makita kang malaya at maligaya ang tanging ganti na kailangan ko, Nerissa. Ang sagot ni Eladio. Ang boses niya ay naging malambot na tila ba isang hangin sa madaling araw. Sandaling nagtama ang kanilang mga paningin at sa katahimikan ng sasakyan,
Naramdaman nila ang isang ugnayan na higit pa sa pagiging magkakampi. Isang ugnayan ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng sugat at ng pagnanais na maghilom. Nang bumalik si Nerissa sa loob ng mansyon, bitbit ang nakatagong kahon, tinitigan niya ang malaking orasan sa sala. Ang mga kamay nito ay tila ba mabilis na gumagalaw patungo sa hantungan ng lahat ng kanilang kasinungalingan. Ngay Levindan yan Soksaknyat Cebu ay nakatala na sa bawat pahina ng kanyang isipan. Sa loob ng kanyang stockroom, isinukat ni Nerissa ang bestidang pula sa harap ng isang maliit at basag na salamin. Ang kulay nito ay tila ba nagbigay ng bagong buhay sa kanyang maputlang balat. Ngunit sa gitna ng kanyang pananabik, isang biglaang takot ang gumapang sa kanyang puso nang makita ang isang anino na dumadaan sa ilalim ng pinto ng kanyang silid. Isang mensahe ang muling pumasok sa kanyang telepono, ngunit hindi ito galing kay Eladio o kay Riven. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang larawan. Ang larawan ni Nerissa at Eladio na magkasama sa loob ng sasakyan kanina lamang. Ang bawat letra sa ilalim ng larawan ay tila ba isang patalim na muling sumaksak sa kanyang katahimikan. Alam ko ang lahat ng sikreto mo, Nerissa. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro sa dilim? Maghanda ka sa gabi ng parangal dahil baka hindi lang ang pamilya Alcantara ang babagsak sa harap ng lahat. Nabitawan ni Nerissa ang bestida, ang pulang tela ay dahan-dahang bumagsak sa maduming sahig na tila ba isang dumanak na dugo. Sino ang kumuha ng larawang iyon? At sa gitna ng kanyang paghahanda para sa huling laban, sino ang tunay na kaaway na naghihintay sa kanya sa rurok ng kanyang tagumpay? Ang Grand Ballroom ng Cebu Heritage Hotel ay nababalot ng isang nakakasilaw na ningning na tila ba nagnanais na itago ang lahat ng bahid ng dumi sa loob ng lipunan ng mga elitista. Ang bawat kristal na nakasabit sa dambuhalang chandelier sa kisame ay sumasalamin sa kinang ng mga diamante at ginto na suot ng mga panauhin. Para sa pamilya Alcantara, ang gabing ito ay ang rurok ng kanilang kapangyarihan, isang teatro kung saan ang lahat ay may papel na ginagampanan at ang bawat ngiti ay sadyang idinisenyo para sa mga lente ng kamera. Sa gitna ng siksikan at halimuyak ng mamahaling alak, si Nerissa ay nanatili sa anino, nakasuot ng isang simpleng itim na uniforme na tila ba ginagawa siyang hindi nakikita sa gitna ng karagatan ng mga kulay. Hawak niya ang isang malaking bag na naglalaman ng mga pampaganda at ekstrang sapato ni Rosmilda. Ang bawat hakbang niya sa makapal na pulang karpet ay tila ba isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling payapa. Isang maskara ng pagkumbaba na itinatago ang nagliliyab na apoy sa kanyang kalooban. Si Doña Remedios ay abala sa pakikipag-usap sa mga mamamahayag. Ang kanyang mukha ay puno ng kaplastikan habang ipinagmamalaki ang pagkakawanggawa ng kanilang kumpanya. Sa tabi nito, si Riven ay mukhang isang matagumpay na haring handang tanggapin ang korona at si Rosmilda na nakasuot ng isang kumikinang na gown na gawa sa libu-libong kristal ay tila ba isang laso na binalot ng asukal. Nerissa, halika rito. Ayusin mo ang laylayan ng gown ko. Mukhang nalukot yata dahil sa paglakad mo sa likuran ko. Ang malakas na utos ni Rosmilda, sapat na upang lumingon ang ilang malalapit na panauhin. Sa harap ng maraming tao, kabilang ang mga tanyag na negosyante at opisyal ng lungsod, dahan-dahang lumuhod si Nerissa sa sahig. Ang kanyang mga tuhod na may bakas pa rin ng mga paltos mula sa pagpaparusa sa kanya sa mansyon ay muling humalik sa matigas na sahig. Maingat niyang inayos ang mahabang tela ng gown ni Rosmilda. Ang bawat haplos niya sa mamahaling tela ay tila ba isang panunumpa na ang telang ito ay magsisilbiring sapot na sasakal sa babaeng ito. Narinig ni Nerissa ang mahinang tawanan ng mga kababaihan sa paligid. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa asawang naging alila ay muling umalingaw-ngaw, ngunit hindi siya kumibo. Inabot niya ang isang baso ng pulang alak mula sa isang dumadaang serbidor at inabot ito kay Rosmilda
nang may nakayukong ulo bilang tanda ng pagsunod. Good. Stay here and wait for my signal. Kapag tinawag na si Riven, kailangan kong magmukhang perpekto sa bawat anggulo. Angtay lang bulong ni Rosmilda bago ito muling humarap sa kamera nang may pinakamatamis na ngiti. Lumingon si Riven kay Neriza, ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Lumapit siya at bumulong sa asawa. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humalo sa banta ng kanyang tinig. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena, Neriza. Crying or looking miserable will reflect badly on me. Kapag natapos ang gabing ito at nakuha ko ang award, baka bigyan pa kita ng bonus para sa pagiging masunurin mong aso. Hindi sumagot si Neriza. Sa halip, uminom siya ng isang maliit na lagok ng alak mula sa kanyang sariling baso na itinatago sa likod ng bag. Ang tamis at pait ng inumin ay tila ba naging pampalakas ng kanyang loob. Mula sa malayo, sa kabilang panig ng ballroom, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Attorney Eladio Cruz na nakasuot ng isang napaka-eleganteng taksido ay nakatayo sa tabi ng technical booth. Nagtama ang kanilang mga paningin sa loob ng isang segundo. Isang sandaling sapat na upang maiparating ang mensaheng handa na ang lahat. Nakita ni Neriza ang pag-abot ni Eladio ng isang maliit na itim na USB drive sa host ng programa. Ang MC na mukhang naguguluhan, ngunit tumango rin matapos makita ang isang dokumentong ipinakita ng abogado. Ang plano ay nasa huling yugto na. Ang bawat kasinungalingan ng mga Alcantara ay nakapaloob na sa maliit na drive na yon, handang isabog sa harap ng buong Cebu. Ang tunog ng orkestra sa loob ng ballroom ay unting humina, pinalitan ng isang masiglang musika na hudyat ng simula ng pagbibigay ng mga parangal. Ang bawat tao ay nagtungo sa kanilang mga upuan, maliban kay Neriza na nanatiling nakatayo sa gilid. Hawak ang bag ni Rosmilda na tila ba isang tapat na tagapaglingkod. And now, for the most prestigious award of the night, the Entrepreneur of the Year. Ang parangal na ito ay ibinibigay sa individual na nagpakita ng integridad, katapatan, at tagumpay sa pagpapalago ng kanilang negosyo habang tumutulong sa komunidad. Let us all welcome the President of Alcantara Group, Mr. Riven Alcantara. Ang masayang anunsyo ng MC. Ang buong ballroom ay napuno ng masigabong palakpakan. Tumayo si Riven, ang kanyang dibdib ay busog sa karangalan, habang inaalalayan niya si Rosmilda na tumayo rin. Si Doña Remedios ay naluha pa sa tuwa. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang tagumpay na inaasam-asam niya sa loob ng maraming taon. Habang naglalakad si Riven patungo sa bintana ng entablado, ang bawat hakbang niya ay tila ba isang pagmartsa patungo sa kanyang kinalalagyan sa kasaysayan ng negosyo. Ngunit nang itaas na niya ang kanyang kamay upang tanggapin ang gold trophy mula sa presenter, ang lahat ng ilaw sa loob ng ballroom ay biglang namatay. Ang kadiliman ay naging ganap. Ang nakakabinging katahimikan ay binalot ang bawat panauhin. Tanging ang mabilis na paghinga ng mga taong naguguluhan ang maririnig. Sa gitna ng kadilimang iyon, naramdaman ni Neriza ang isang malamig na kapayapaan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kaayusan, naghihintay sa pagbubukas ng tabing para sa huling tagpo ng kanyang paghihiganti. Ang malaking monitor sa likod ng entablado na dapat ay nagpapakita ng mukha ni Riven ay biglang nagkaroon ng sariling buhay. Ang asul na liwanag nito ay tumama sa mukha ni Riven na ngayon ay puno na ng takot at pagkalito. Anong nangyayari? Tiyakin ninyong maayos ang kuryente. Ang sigaw ni Riven. Ang boses niya ay nanginginig sa dilim, habang ang aninunong mo isang malaking katotohanan ay dahan-dahang lumilitaw sa screen sa likuran niya. Ang kadiliman sa loob ng ballroom ay tila isang mabigat na tabing na naghihiwalay sa nakaraan at sa nagbabagang katotohanan. Sa gitna ng katahimikang ito, ang malaking screen sa likod ng entablado ay dahan-dahang nagkaroon ng liwanag. Isang asul na sinag na hindi nagpapakita ng mukha ni Riven,
bilang tagumpay na negosyante, kundi mga dokumentong selyado ng kataksilan. Ang bawat pahina na lumalabas sa screen ay naglalaman ng mga huwad na pirma, mga nakatagong offshore accounts, at ang iligal na paglipat ng Montefalco Logistics sa ilalim ng pangalan ng mga Alcantara. Isang dagundong ng pagkagulat ang dahan-dahang lumaganap sa buong silid na tila ba isang alon sa dagat na humahampas sa mga pampang ng bawat mesa. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay naging mas malakas, puno ng pagdududa at paghatol. Si Riven, na nakatayo sa gitna ng entablado, ay nagmukhang isang maliit na insekto sa ilalim ng matinding liwanag. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit niyang itinuturo ang technical booth upang ipatigil ang palabas. Anong kabastusan ito? Tiyakin ninyong patayin ang screen na iyan. Isang paninira lamang ito sa aking dangal. Ang sigaw ni Riven, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng takot na hindi na niya kayang itago. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang panibagong tunog ang binalot ang buong ballroom. Hindi ito musika, kundi isang boses na nagmula sa mga speaker. Isang boses na kilalang-kilala ng lahat. Ang boses ni Doña Remedios na tila ba nanggaling sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Huwag mo nang ituloy ang gamutan sa babaeng iyan. Masyadong malaki ang gastos, hindi na praktikal para sa pamilya natin. Hayaan mo na siyang mamatay ng kusa para tuluyan na nating makuha ang tiwala ni Neriza at ang lahat ng kayamanan ng kanyang ama. Ang mga salitang iyon ay tila ba naging mga palaso na tumama sa puso ng bawat nakikinig. Isang nakakangilabot na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang bawat panauhin ay tila ba naging mga estatwa sa sobrang kilabot. Si Doña Remedios na nakaupo sa harapang mesa ay napatayo ng kusa. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang uri ng takot na tila ba nakita niya ang sariling kamatayan. Si Rosmilda naman ay napakapit sa braso ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa paligid na tila ba naghahanap ng matatakbuhan. Sa dulo ng ballroom, ang dalawang dambuhalang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay tila ba isang hudyat ng pagbabago. Mula sa likod ng pintuan, isang figura ang lumabas na binalot ng isang mainit at matapang na liwanag. Hindi na ito ang Neriza na nakasuot ng itim na uniforme. Hindi na ito ang babaeng nakayuko at tinitiis ang bawat sampal ng tadhana. Sa bawat hakbang niya patungo sa gitna ng silid, ang tunog ng kanyang sapatos na humahampas sa marmol na sahig ay tila ba isang marcha ng katarungan. Nakasuot siya ng isang bestidang kulay pula na tila ba gawa sa mga luhang naging apoy. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na ngayon ay puno ng isang uri ng ganda na nagmumula sa kapangyarihan at paglaya. Ang mga panauhin ay dahan-dahang tumabi upang bigyan siya ng daan. Ang bawat sulyap ni Nerissa sa mga taong dati ay humamak sa kanya, ay puno ng isang malamig na dignidad. Sa tabi niya ay naglalakad si Attorney Eladio Cruz. Ang kanyang presensya ay tila ba isang matibay na pader na nagpoprotekta sa kanyang bawat hakbang. Nang makarating siya sa harap ng entablado, tumingin si Neriza ng diretso sa mga mata ni Riven. Ang lalaking 10 taon niyang minahal at pinagsilbihan ay tila ba naging isang estranghero na lamang sa kanyang paningin. Isang estrangherong hindi karapat-dapat sa kahit isang patak ng kanyang luha. Hindi ito paninira, Riv. Ito ang katotohanang 10 taon ninyong itinago sa ilalim ng inyong mga mamahaling damit at alahas. Ang sabi ni Neriza, ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong ballroom na tila ba isang banal na hatol. Ako ang anak ni Nicolas Montefalco at ngayong gabi, tinatapos ko na ang inyong pamumuno sa kasinungalingan. Isang mabilis na paggalaw mula sa technical booth ang muling nagpabukas sa lahat ng mga ilaw. Ang buong ballroom ay naging maliwanag na tila ba umaga na. Sa labas ng pinto, pumasok ang ilang mga tauhan ng National Bureau of Investigation kasama ang ilang mga pulis. Ang kinang ng mga posas sa ilalim ng mga chandelier
ay tila ba mas naging maliwanag kaysa sa gintong trophy na hawak ni Riven. Nagkagulo ang mga panauhin. Ang ilan ay nagsimulang kumuha ng litrato habang ang ilan naman ay mabilis na umiwas. Si Riven ay lalong naging dinday. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Nerissa. Sa isang biglaang pagkilos, binitiwan niya ang trophy na bumagsak sa sahig at dahan-dahang gumulong patungo sa paanan ni Nerissa. Ang tunog ng pagtama ng metal sa marmol ay tila bahudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Lalong lumapit si Riven sa gilid ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng galit na nahahaluan ng matinding desperasyon. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumabas. Tila ba nais niyang sakalin ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, ngunit ngayon ay siya ring kumuha ng lahat mula sa kanya. May dahui huay tao, Kong Hon, akala mo ba ay makakaligtas ka sa ginawa mo? Akala mo ba ay ikaw ang mananalo sa gabing ito? Ang sigaw ni Riven. Ang boses niya ay naging isang gam ng hayop na nasasaktan, habang ang kanyang kamay ay mabilis na may kinukuha sa loob ng kanyang tuksido. Sa gitna ng tensyong bumabalot sa ballroom, mabilis na humakbang si Attorney Eladio Cruz upang humarang sa pagitan ni Nerissa at ng nanggagalaiting si Riven. Ang kamay ni Riven na balak sanang humablot sa leeg ng kanyang asawa ay mabilis na nasabat ni Eladio. Ang pagkakapit ng abogado sa braso nito ay tila ba isang matibay na bakal na hindi matitinag. Walang bakas ng takot sa mukha ni Eladio. Tanging isang malamig na determinasyon na protektahan ang babaeng nasa likuran niya. Huwag mong susubukang saktan siya, Riven. Tapos na ang panahon ng iyong pananakot. Ang mahinahong sabi ni Eladio. Bagaman ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang babala. Sa kabilang bahagi ng entablado, si Doña Remedios ay tila ba naging isang estatwa ng kahihiyan. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng kapangyarihan ay nanginginig na ngayon habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang mukha mula sa mga lente ng kamera. Ang mga panauhin na dati ay nakayuko sa kanyang harapan ay ngayon ay tahasang tumitingin ng may pandidiri. Nang lumapit ang mga pulis upang ilagay ang malamig na bakal sa kanyang mga kamay, nagpakawala ang matanda ng isang mahinang pagsusumamo patungo sa kanyang mga dating kaibigan. Ngunit bawat isa sa kanila ay nag-iwas ng tingin. Tila ba ayaw madungisan ng kanyang pagbagsak. Ang hiya na kanyang pinakaiingatan ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong Cebu. Si Rosmilda naman ay nagtangkang tumakas sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang umaatras patungo sa gilid ng ballroom. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, isang lalaking nakauniforme ng pulis ang humarang sa kanya, kasama ang isang lalaking may hawak na mga dokumento. Isang tao mula sa kanyang nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. Ang mukha ni Rosmilda ay naging kasing putla ng pader nang ma-realize na ang lahat ng kanyang ginawa ay nakatala na rin sa mga kamay ng batas. Lumapit si Nerissa kay Riven na ngayon ay hawak na rin ng dalawang pulis. Ang kanyang bestidang pula ay tila ba nagliliyab sa ilalim ng mga chandelier. Sumasagisag sa tagumpay ng katarungan. Kinuha niya ang isang asul na folder mula kay Eladio at inihagis ito sa paanan ni Riven. Ang tunog ng pagtama ng folder sa marmol na sahig ay tila ba huling hatol sa kanilang pagsasama. Ito ang mga papel ng ating annulment at ang mga dokumentong nagbabalik sa akin ng lahat ng ari-ariang ninakaw ninyo sa aking ama. Sa loob ng 10 taon, itinuring ninyo akong alila dahil sa utang na loob na kailanman ay hindi ko naman nakuha mula sa inyo. Ang sabi ni Nerissa, ang boses niya ay walang halong galit. Tanging isang malalim na pagod at kalayaan. Ngayon, Riven, kayo ang may utang na loob sa akin. Utang ninyo sa akin ang bawat luhang ibinuhos ko sa bahay na yon. At sisingilin ko kayo sa bawat araw na ilalagay ninyo sa likod ng rehas. Pambigay mo. Hindi na nakasagot si Riven. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol ng pagkatalo habang dahan-dahang siyang hinihila ng mga awtoridad
palabas ng ballroom. Ang tunog ng kanilang mga hakbang na papalayo ay tila ba isang musikang nagtatapos sa isang madilim na kabanata ng buhay ni Neriza. Nang dahan-dahang mailabas ang pamilya Alcantara, ang katahimikan sa ballroom ay naging kakaiba. Hindi na ito nakakasakal, kundi puno ng respeto para sa babaeng nanatiling matatag sa gitna ng bagyo. Ngunit sa likod ng matapang na anyo ni Neriza, nararamdaman niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng adrenaline na nagpatayo sa kanya sa buong gabi ay dahan-dahang nawawala. Pinalitan ng isang matinding bigat ng emosyon. Mula sa labas ng hotel, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang humihina habang lumalayo ang mga sasakyang may dalang mga taong nagpahirap sa kanya. Ang asul at pulang liwanag na tumatama sa mga bintana ng hotel ay tila ba nagpapaalam na sa mga kasinungalingan ng gabi. Naramdaman ni Neriza ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang siko. Lumingon siya at nakita si Eladio. Ang kanyang mga mata ay puno ng labis na pagmamalaki at pag-aalala. Ngunit bago pa man makapagsalita si Neriza, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang lahat ng kinang ng ballroom ay tila ba naging isang malaking mantsa ng kulay bago tuluyang magdilim ang lahat. Ang huling naramdaman ni Neriza ay ang pagbagsak ng kanyang katawan. Ngunit bago pa man siya tumama sa matigas na sahig, sinalo siya ng isang matatag na braso. Ang init ng katawan ni Eladio at ang amoy ng kape na mula sa damit nito, ang huling bagay na nagbigay sa kanya ng kapayapaan bago siya tuluyang lamunin ng isang malalim at walang hanggang katahimikan. Ang pagdilim ng paningin ni Neriza sa gitna ng ballroom ay tila ba isang huling dula ng kanyang katawan upang takasan ang lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng isang dekada. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, hindi na ang nakakasulasok na amoy ng mamahaling pabango at laso ng mga Alcantara ang sumalubong sa kanya, kundi ang malinis at mapayapang amoy ng mga puting bulaklak at ang bango ng bagong timplang kape. Matatagpuan niya ang sarili sa isang tahimik na silid, malayo sa ingay ng mga kamera at sa mga mapanuring mata ng lipunan. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo si Eladio. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding puyat, ngunit ang mga mata nito ay nagliwanag ng makitang gising na si Neriza. Hindi nagsalita ang abogado. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Neriza at hinayaan itong manatili doon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kinaling na panatiling emosyon ni Neriza ay tuluyan ng bumuhos. Ang kanyang paghikbi ay tila ba isang malakas na agos ng tubig na sumisira sa dam ng kanyang pagtitiis. Umiyak siya para sa kanyang namayapang ina, para sa kanyang ninakawang ama, at para sa sarili niyang nawala sa loob ng 10 taon. Lahat ng mga resibo ng iyong luha ni Neriza ay nabayaran na sa gabing ito. Ang mahinang bulong ni Eladio, habang ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng babae. Wala nang makakasakit sa'yo. Tapos na ang laban. Isang buwan ang mabilis na lumipas, mula ng gabing iyon ng parangal na naging gabi ng pagbagsak. Si Neriza ay muling tumayo, hindi na bilang anino, kundi bilang isang babaeng may sariling liwanag. Sa loob ng isang madilim na pasilyo ng kulungan, naglalakad siya ng may dahan-dahan ngunit matatag na hakbang. Naririnig niya ang tunog ng mga bakal na pintuan na bumubukas at nagsasara sa malayo. Bawat isa ay tila ba isang hudyat ng katarungang sa wakas ay naisakatuparan. Nakatayo siya sa harap ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig, nakita niya si Doña Remedios, ang matandang babae na dati ay balot ng diamante at pagmamataas, ay nakasuot na ngayon ng simpleng uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay naging puti na lahat at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinukuha ang telepono upang makipag-usap. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang kawalan ng liwanag sa mga mata nito. Ang paglabo ng kanyang alaala ay nagsimula nang burahin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sunod na nakita ni Neriza si Riven,
Ang lalaking dati ay tinitingala niya ay tila ba isang kaluluwang naliligaw sa loob ng sariling katawan. Wala nang galit sa puso ni Riza nang tinitigan niya ang kanyang dating asawa. Wala siyang naramdaman, kundi ang isang malalim na kawalan. Tiningnan niya sila hindi bilang mga kaaway, kundi bilang mga estranghero na nagkataon lamang na naging bahagi ng isang madilim na panaginip. Pagkatapos ng ilang minutong pananahimik, tumayo si Riza at lumakad palabas. Hindi na nililingon ang nakaraan. Ang mansyon ng mga Alcantara ay isinailalim sa isang pampublikong auction. Ang lahat ng marangyang gamit, ang mga florerang porselana, at ang mga dambuhalang painting ay naibenta na upang bayaran ang lahat ng utang at pinsalang idinulot nila. Ang perang natira mula dito ay hindi itinago ni Riza. Sa tulong ni Eladio, itinayo niya ang Montefalco Legal Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng libreng serbisyong legal para sa mga kababaihang biktima ng bauhan kinte. Ang bawat pader na binuo mula sa kasakiman ay gumuho upang magsilbing pundasyon ng pag-asa para sa iba. Nagpasya si Riza na iwan ang ingay ng lungsod. Bumalik siya sa kanyang baybayin sa Cebu, sa maliit na bahay na dati ay pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay tila ba isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang mga alaala ng sakit. Sa bawat paglubog ng araw, nahanap niya ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang diamante. Isang hapon, habang si Riza ay abala sa pag-aayos ng kanyang maliit na hardin, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng cedar at kape. Ang tunog ng mga tsuong Jonah na kasabit sa kanyang hien ay dahan-dahang gumalaw. Lumilikha ng isang malambing at mapayapang himig na tila ba sumasalamin sa pintig ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang figurang nakatayo sa ilalim ng matatandang puno ng niyog. Ang anino nito ay dahan-dahang humaba patungo sa kanyang paanan habang ang araw ay nagsisimulang magtago sa likod ng mga bundok. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay tila ba may dalang mga salitang hindi na kailangang bigkasin pa. Attorney Cruz, ang mahinang tanong ni Riza. Ang kanyang boses ay tila ba isang bulong na tinatangay ng simoy ng dagat. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay hindi suot ang kanyang taksido, kundi isang simpleng puting polo at pantalon. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumama sa kanyang mukha. Inilalantad ang isang ekspresyong puno ng labis na pagmamahal at kapayapaan. Sa kanyang kamay ay may dala siyang isang maliit na basket ng mga paboritong prutas ni Riza. Nang dahan-dahang lumapit ang lalaki, ang bawat hakbang nito sa buhanginan ay tila ba isang pangako na hinding-hindi na muling maglalakad ng mag-isa si Riza. Huminto siya sa harap nito, sapat na malapit upang maramdaman ni Riza ang init ng hininga nito sa kanyang noo. Sinabi ko sa'yo, Riza, mananatili ako sa tabi mo hanggang sa muli kitang makitang nakangiti sa ilalim ng araw. Ang malambot na sabi ng lalaki, ang boses niya ay tila ba isang gamot na tuluyang nagpahilom sa bawat sugat sa kaluluwa ng babae. Tiningnan ni Riza ang malawak na karagatan sa kanilang harapan. Ang katanungan na lamang sa kanyang isipan ay hindi na tungkol sa paghihiganti o sa sakit ng nakaraan. Sa gitna ng katahimikan at ng ganda ng dapit hapon, naramdaman niya ang isang bagong uri ng pangamba. Isang pangambang hindi na nagmumula sa takot, kundi sa isang pag-ibig na napakaganda, kaya tila ba isang himala. Handa na ba siyang muling magbukas ng puso o ang kanyang kalayaan ay sapat na upang maging ganap ang kanyang buhay? Ang bawat bakas ng paa sa basang buhanginan ay dahan-dahang binubura ng tubig dagat. Tila ba isang banayad na paraan ng kalikasan upang sabihing ang bawat sakit ng nakaraan ay maaari ring mahugasan. Sa baybayin ng Cebu, kung saan ang langit ay nagpipinta ng mga kulay ng lila at ginto habang lumulubog ang araw,
Nakatayo si Nerissa Montefalco. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa dilim ng stockroom. Hindi na siya ang asawang binalot ng utang na loob na gawa sa kasinungalingan. Ngayon, sa bawat paghinga niya ng sariwang hangin, nararamdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Sa kanyang tabi, naglalakad ng dahan-dahan si Eladio. Ang kanilang mga balikat ay paminsan-minsang nagkakadikit. Isang maliit na ugnayan na nagdadala ng isang dambuhalang kislap ng saya sa puso ni Nerissa. Huminto sila sa harap ng isang matandang puno ng balete na saksi sa kanyang pagkabata. Lumingon si Eladio sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Alam mo Nerissa, sa loob ng maraming taon na naging abogado ako, akala ko ay nakita ko na ang lahat ng uri ng katatagan. Pero ikaw ang nagturo sa akin na ang pinakamalakas na tao ay hindi yung hindi natutumbas, kundi yung marunong bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Ang malambot na sabi ni Eladio, ang kanyang tinig ay tila ba isang awit na nagbibigay pugay sa kanyang pagkatao. Napangiti si Nerissa, isang nangiting hindi napilit kundi puno ng katotohanan. Matagal bago ko nahanap ang sarili ko, Eladio. Inakala ko na ang pagtitiis ay tanda ng pagmamahal at ang utang na loob ay isang banal na obligasyon. Pero sa tulong mo, natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman naniningil. At ang tanging utang na mayroon ako ay ang utang ko sa aking sarili, ang utang na mamuhay ng may dangal. Inabot ni Eladio ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, hinayaan ni Nerissa na maglapat ang kanilang mga palad. Ang init ng kamay ni Eladio ay tila ba isang huling piraso ng gamot na nagpatuyo sa lahat ng sugat sa kanyang puso. Ang kanilang mga daliri ay nagkabit-kabit ng mahigpit. Isang pangako ng pagsasama na hindi na kailangan ng mga marangyang dokumento o selyo. Tungkol sa tatlo, sa kanila Riven, ang mahinang tanong ni Eladio, tila ba nag-aalala na baka may anino pa silang iniwan sa puso ni Nerissa? Huminga ng malalim si Nerissa at tumingin sa malawak na karagatan. Hindi ko sila kailangang patawarin para sa mga ginawa nila sa aking mga magulang dahil ang hustisya na ang gumawa niyon. Pero pinatawad ko na ang aking sarili sa pananatili sa tabi nila. Wala na silang kapangyarihan sa akin, Eladio. Kahit ang kanilang mga anino ay hindi naabot ang liwanag ng aking bagong buhay. Ang kapayapaang nararamdaman ko ngayon ay sapat na para sabihing tapos na ang lahat ng paniningil. Ang Montefalco Legal Foundation ay naging matagumpay sa loob ng maikling panahon. Maraming kababaihan ang nakahanap ng boses sa tulong ni Nerissa. Ang bawat tagumpay ng organisasyon ay tila ba isang alay niya para sa kanyang ina at ama. Ang sakit na kanyang dinanas ay naging pataba sa lupang sinisibulan ngayon ng pag-asa para sa iba. Ang mga resibo ng luha na dati ay sumasakal sa kanya ay naging mga sertipiko na ngayon ng lakas at inspirasyon. Nang tuluyan ng magtago ang araw sa likod ng mga bundok at lumitaw ang mga unang bituin, naglakad ang dalawa patungo sa maliit na bahay ni Nerissa. Ang tunog ng mga tsuwong Diyosahin ay muling gumalaw sa hangin. Lumilikha ng isang mapayapang himig na tila ba bumabati sa kanilang pagbabalik. Bago sila pumasok, tumigil muna si Nerissa at tumingin sa madilim na kalsada na dati ay tila ba walang katapusan. Napagtanto niya na ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa unos, kundi sa pag-aaral kung paano sumayaw sa gitna ng ulan hanggang sa muling sumikat ang araw. At sa tabi niya, naroon ang isang lalaking handang sumayaw, kasama niya, anuman ang dalhin ng panahon. Ang huling kabanata ng kanyang pighati ay sarado na. Ang bawat pahina nito ay naging abong tinangay na ng hangin. Sa bawat pintig ng kanyang puso, sa bawat ngiting ibinibigay niya sa mundo, ramdam ni Nerissa ang isang banal na katotohanan. Ang isang babaeng marunong lumaban para sa sarili ay isang babaeng hinding-hindi na muling magiging alipin ng kahit na sino. At doon,
Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang dating ni Riza na puno ng sugat ay tuluyan ng naging isang ganap na Montefalco. Malaya, matatag, at higit sa lahat, maligaya.